Ito ang mga paraan, mga bagay, mga equipment na makapagliligtas sa iyo kapag ka ikaw ay nasa isang building at nagkaroon ng sakuna tulad ng apoy, sunog, o mayroong earthquakes. Tingnan natin. Ang tawag po dito ay fire hydrant, tapos saan i-connecta ang hose para bubuksan yung barbula at pagbibigay siya ng pressurized na water para patayin ang apoy. Ito naman po ay tinatawag na fire alarm bell, na kung saan pag pinundot yung fire alarm button, mag-execute ng alarm for fire. Ito po ang hagdanan. Bawat building ay mayroong tinatawag na fire exit o emergency exit, na kung saan hindi ka pwedeng gumamit ng elevator kapag ka emergency such as fire, earthquakes, and the likes. Dito ka lang dapat dumaan. Ito naman po yung emergency exit. Ayan, buksan natin kung ano meron. Ayan. Patungo sa taas at patungo sa baba po hanggang makarating ka ng ground. Dito sa aming building na kung saan kami nagdidwell ay makikita ninyo na tingnan natin kung madilim pero biglang magkakaroon ng liwanag kasi nga yung ilaw ay mayroong sensor. Very important para makatibig. You see? Okay. Nakita niyo po na mayroong exit green, may ilaw. Ano po yan? Nananatili magkaroon man ng brownout, blackout, mananatili po yung ilaw na yan. Kasi konektado po yan sa tinatawag na emergency battery. May emergency battery po ang building. Ito naman po ang fire alarm button. At sa itaas niya, nandun fire alarm bell. Ito po yung fire hose. Kung saan nakadikit siya sa fire hydrant. Makikita niyo po, ready na siya. Bubuksan mo lang sa emergency. Tapos kung hindi mo kaya ng manual, mayroon siyang tinatawag na spanner. Ayan po. Ito, adjacent to this, ay meron po tayong tinatawag na fire alarm button at saka po yung fire alarm bell. So, kailangan aware po tayo kapag andito tayo o pumunta tayo sa building. Ito naman po yung fire extinguisher. So, pag maliit pa ang apoy, pwede natin pong gamitin ito sa ating room. Takbo natin. Kaya kailangan pagka tayo nakatira sa building, alamin natin kung